Sa video na ito mga ka-dreamers, update po tayo sa ating paghahanda sa ating munting sakahan. Ilang percent na ba yung ating tuluyang na i-cultivate mula dito sa 3 hektarya na pangunahing target natin linisin para sa ating first cropping. Ito mga ka-dreamers, iikot ko kayo dito sa vicinity, nasa gitna po tayo ng 3 hektarya kung ilan na ba yung ating nalilinis, ilang hektarya. Yan, salamat sa Diyos dahil sa 2 hektarya na mahigit yung ating napagtagumpayang linisin mula pa nung December. Kaya kung mapapansin niyo sa likuran ko, ayan na yung ating pagsusumikap, nagliliwanag na. Nakahanda na po tayo para sa ating first cropping ng iba't ibang crops. Ayan. Yung ating pangunahing layunin dito para sa ating first cropping ay mais, kamuti crops, bisol, at yung ating kadyos. Nakahanda na siya para dito sa 2 hektarya mahigit. Ano yung plano natin? Target natin bilang isang ordinaryong magsasaka. Itong 2 hektarya na itong mahigit mga ka-dreamers ay uunahin natin yung ating mais. Susunod natin yung ating kamuti crops, bisol, tapos yung kadyos sa isang area. Dahil sa napangyari na yung ating target, ika nga, para doon sa ating first cropping. Kung mapapansin niyo sa likuran ko, ito na yung pangalawang target natin para sa first cropping. Yamang napagtagumpayan na natin linisin, ihanda itong 2 hektarya mga ka-dreamers. Uusad na naman tayo dito. Yan sa likuran ko, kung mapapansin niyo, yun yung i-cultivate naman natin dahan-dahan habang nasa season pa tayo ng paghahanda, tag-init, para naman doon sa second cropping natin. Pero kung kayanin sakaling hahaba pa itong init na to, ay isasama po natin to, yung nasa likuran ko. Sakaling pala rin tayo na matapos bago pumatak yung ulan sa sangkalupaan para sa first cropping. Salamat sa Diyos kahit papaano yung ating pagsusumikap ay talagang nagkakaroon na ng dandanang direksyon. Ika nga, hindi nasasayang. Yung mga panahon na ginugol ko rito ay nakikita ko na dahan-dahan. Kahit na baga hindi pa tayo nakapagpunla ng iba't ibang crops dahil naghihintay pa tayo ng ulan para sa ating first cropping. Pero yung objective natin na linisin yung ground ay maaliwalas na, napangyari na dahan-dahan. Kaya praise God dahil sa biniyayaan tayo ng Diyos ng kalusugan, kalakasan at tamang pag-iisip para magkaroon tayo ng pamaraan para sa ating pagsasaka, layunin na linisin itong munting sakahan. Kaya sa mga taga Mindanao, Visayas dyan marami tayong mga kababayan na maraming lupain, ay huwag po natin sayangin. Sabi ko nga, ang pagsasaka ay hindi isang propesyon. Ito ay isang pasyon. At darating yung panahon na mas malaki ang kikitain ng isang ordinaryong magsasaka kaysa magkaroon tayo ng trabaho, magkaroon tayo ng daily earnings sa pamamagitan ng arawan na talagang dito sa pagsasaka ay kailangan mas tataas pa yung value sa hinaharap ng ating mga produkto dahil sa kakulangan ng food supply. Kaya mas mainam, simulan na natin magpunla ng iba't ibang crops dahan-dahan dahil sa mapapakinabangan natin sa hinaharap. Yan.
Mga ka-dreamers, tulungan nyo po ako i-share yung ating mga videos tungkol sa local farmers in reality sen. Yan. At sa hinaharap yung aking mga pangitiing panaginip, antabayanan nyo po habang inihanda pa natin na maitayo yung ating studio na pinapangarap para tuluyan nating maganap, may record yung ating mga pangitiing panaginip ayon sa Biblia. Kaya tulungan nyo po ako. Yung inyong panunood, comment, share, at like ng aking mga videos ay malaking bagay po yon para mga tupad yung ating pangarap para sa ating mini studio nang tuluyan natin may record yung ating mga pangiting panaginip ayon sa Biblia. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari nyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangiting panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. Thank you, Lord. Ito na.